Magandang araw po sa lahat. Ako po si Jimboy Escartin. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay ang panitikan sa panahon bago dumating ang mga Kastila. Layunin. Pagkatapos ng ating pagtatalakay na ito, ikaw ay maaaring na ilalarawan ang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng katutubo. Naisa ang mga akdang pampanitikan na nangigibabaw at naisa sa puso ang pagka-Pilipino sa pamamagitan ng pagsasadula sa naging kalagayan ng panitikan. Bago pa man tayo magsimula sa ating iulat, alamin muna natin kung ano ang mga katangian ng sinaunang panitikan. Ano nga ba ang katangian ng sinaunang panitikan? Unang katangian ng sinaunang panitikan ay ang payak ng panitikan. Pag sinabi nating payak, ito ay simpleng anyo ng panitikan na hindi gaanong komplikado. Pangalawa ay mababaw at lubhang di kapani-paniwala. Ang mga kwento at mito ay maaaring mababaw at hindi gaanong kapani-paniwala. Ngunit mayroon pa rin mga aral na mapupulot. Pangatlo ay titig sa kaalaman at aral. Ang mga akdang ito ay puno ng kaalaman at aral na naglalayong magturo at magbigay inspirasyon sa mga mambabasa. Pang-apat ay pilit na burahin at napagkamalanggawa ng Diablo. Minsan, itong mga akda ay pinipilit na burahin o pinagkakamalanggawa ng Diablo dahil sa kanilang paglalaman ng mga kakaibang kwento at paniniwala. Panglima naman ay pasalin-salin at walang maituturong may akda pinagnulan. Ang mga kwentong ito ay madalas na isinasalin-salin mula sa henerasyon hanggang henerasyon at walang tiyak na may akda o pinagmulan. At ang huli ay mayroong pagsasaling dila at nasusulat. Ang sinaunang panitikan ay naglalaman ng mga kwento at mito na isinasalin sa pamamagitan ng dila at sulat para maipasa ang mga kwento sa susunod na henerasyon. Ito ang mga pangunahing katangian ng sinaunang panitikan na dapat natin pag-aralan at unawain bilang mga mag-aaral. Dumako naman tayo sa ating mga ninuno. Una ang Negreto. Ito ay maliit na tao na itim, kauna-unahang ninuno, walang permanenteng tirahan, awitin at pamahiin lamang ang mayroon. Ikalawa ang Indines. Kauna-unahang nandayuhan sa kapuluan, mayroon silang mga permanenteng tahanan, mayroong alamat, ipiko, pamahiin, at kwentong bayan. Unang pangkat, matataas, maputi ang balat, matlapad ang noo, matatangos ang ilong, at manipis ang labi. Ikalawang pangkat ng Indines, ito ay pandak at maitim sila. Malalaki ang ilong, makapal ang labi at malaki ang panga. Malay. Sinasabing mas matalino kaysa sa naunang mga ninuno. Ang kanilang tirahan ay mas maganda at matibay ng kagamitan. Katamtamang tangos ng ilong, maitim ng mga mata, unat na buhok, kayumangging balat, at may katamtamang tangkad. Unang pangkat ng Malay ay naging ninuno ng Banto, Igorot at Tenggulanes. May pananampalatayang pagano at awiting panrelihiyon. Ikalawang pangkat ng Malay ay sila ang may dala ng mga sumusunod. Wika, alpabetong alibata, alamat, kwentong bayan, karunungang bayan, at sistemang pamahalaan. At ikatlong pangkat ng Malay ay ninuno ng mga Muslim sa Mindanao. May dala rin sila mga epiko, kwentong bayan, alamat at pananampalatayang Muslim. Insect. Malaking ambag sa mga salitang hiram ng mga Filipino. Ang pagiging mahigpit na pagkakatali ng pamilya, magalang, pagkamatipid, masinop ang isa sa kanilang impluwensya. Unang pangkat ng insect ay galing sa Fukinsina na tinawag ng mga manggugusi. Ikalawang pangkat ng insect ay nagmula sa Meitsina at sila ang nag-uugat ang alae ng mga taga-Batangas. Bombay. Unang pangkat ng Bombay ay sila ay nagdala ng pananampalatayang Budismo, etiko,
at Mahika. Ikalawang pangkat ng Bombay ay nagdala ng pananampalatayang Brahmanistiko at panitikang epiko, awiting bayan at leriko. Pumunta naman tayo sa Arabi at Persiano. Arabi at Persiano, hatid nila ang impluwensyang pampanitikan gaya ng mga epiko, dula, alamat at kwentong bayan. Dumating sila sa bansa upang mangalakal at magpalaganap ng paniniwalang Islam sa paraang sultanato. Mga lumaganap na genre ng panitikan. Una ay ang alamat. Ang layunin nito ay manlilibang. Ang mga kwentong bayan ay binubuo ng mga kwento tungkol sa buhay, pakikipagsapalaran, pag-iibigan, katatakutan at katatawanan na kapupulutan ng magagandang aral sa buhay. Pangalawa ay ang epiko, kwento ng kabayanihan na puno-puno ng mga kagilas-gilas na pangyayari. Bulong, paghingi ng panintulot sa paniniwalaan. Kwentong bayan, karamihan ay tungkol sa mga Diyos, Espiritu at Diwata na nagtatakda ng kapalaran ng tao. Awiting bayan, tulang inaawit na nagpapahayag ng damdamin, kaugalian, karanasan, pananampalataya, gawain, pagsamba o hanap buhay. Dula. Nang dumating ang mga Kastila, may nadatnan silang mga dulang naganap na kaugnay ng mga seremonya sa pananampalataya at pagpaparangal. Karunungang bayan. Sangay na panitikan na nagsisilbing paraan para magpahayag ng mga kaisipan at paniniwala, sumasalamin sa iba't ibang karanasan. Sa salawikain naman, ito ay magbibigay aral. Bugtong, isang paulaan sa pamamagitan ng paglalarawan na nagsisilbing libangan. Kasabihan, ginagamit sa panunukso o pagpuna sa isang gawi o kilos. Panunodyo, mga salitang nabuo para manukso. Palaisipan, paraan ng pagpapatalas ng isipan, gigisingin ang kaisipan para makabuo ng kalutasan sa suliranin. Sawikain, mga tugma at sukat na nagpapahayag ng katotohanan at nagpapakilala ng gawi o ugali sa paraang di tuwiran. Ito ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa ating mga ninuno at ang mga uri ng panitikan na umiiral noong kanilang panahon. Salamat po sa pakikinig.